Mga Hukom, Kapitulo 11. Ang Levita at ang kanyang asawang lingkod. Nang panahong wala pang hari ang Israel, may isang Levita sa malayong bulubundukin ng Ephraim. Kumuha siya ng isang babaeng taga Bethlehem, Juda, at ginawa niyang asawang lingkod. Subalit nagalit sa kanya ang babae at umuwi sa mga magulang nito sa Bethlehem. Nanatili ito roon ng 4 na buwan. Naisipan naman ng Levita na puntahan ang asawa at himuking makisamang muli sa kanya. Nagpagayak siya ng 2 asno at lumakad nakasama ang isang katulong. Pagdating doon, pinatuloy sila ng babae at malugod na tinanggap ng biyanang lalaki. Pinilit pa siyang tumigil doon, kaya nanatili siya roon ng 3 araw. Nang ika-4 na araw, maaga silang gumising at naghanda sa pag-uwi. Ngunit sinabi ng ama ng babae, "Kumain muna kayo bago lumakad para hindi kayo gutumin sa daan." Nagpapigil naman sila at magkakasalo pang kumain. Pagkatapos, sinabi ng ama, "Magpabukas na kayo at lubos-lubosin na natin ang pagsasayang ito." Ayaw sana niyang papigil, ngunit mapilit ang pakiusap ng biyanan, kaya pumayag na rin siya. Kinaumagahan, muli silang naghanda sa pag-uwi, ngunit sinabi na naman ng ama ng babae, "Kumain muna kayo at mamaya na lumakad." Kaya't nagsalo muli sila sa pagkain. Nang sila'y lalakad na, sinabi ng ama, "Lulubog na ang araw at maya-maya lang ay madilim na. Mabuti pa'y dito na muli kayo matulog at bukas na ng umagang-umaga kayo umuwi." Ngunit hindi na pumayag ang Levita. Sa halip, tumuloy na sila. Tumidilim na nang sila'y dumating sa tapat ng Jebus na ngayoy Jerusalem. Kaya't sinabi ng alipin, Mabuti po'y tumuloy na tayo ng lungsod at doon na tayo magpalipas ng gabi." Sinabi ng Levita, "Hindi tayo maaaring tumuloy sa lugar na hindi sakop ng mga Israelita. Tutuloy tayo sa Gibeya. Hali kayo at sa Gibeya o sa Rama na tayo magpalipas ng gabi." Kaya lumampas sila ng Jebus at nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Lumulubog na ang araw nang sila'y makarating sa Gibeya, isang bayang sakop ng lipi ni Benjamin. Pumasok sila at umupo sa liwasang bayan upang doon magpalipas ng gabi, sapagkat walang nag-alok sa kanila ng matutuluyan. Samantalang nakaupo sila roon, may nagdaang isang matandang lalaki galing sa pagtatrabaho sa bukid. Ang matandang ito ay dating taga-Kaburulan ng Ephraim, ngunit sa Gibeya na nakatira. Karamihan ng nakatira doon mula sa lipi ng Benjamin. Napansin ng matanda ang Levita sa liwasang bayan. Nilapitan niya ito at tinanong, "Taga saan kayo at saan kayo pupunta?" Sumagot ang Levita, "Galing po kami sa Bethlehem, Juda at papauwi na sa Kaburulan ng Ephraim. Wala po namang nag-aalok sa amin ng matutuluyan. Mayroon po kaming pagkain pati ang aming mga asno. Sapat po ang dala namin para sa aking sarili, sa aking asawang lingkod at aking alipin." Sinabi ng matandang lalaki, "Sa amin na kayo magpalipas ng gabi. Huwag dito sa liwasang bayan." Sumama naman sila sa matanda. Pagdating ng bahay, pinakain ng matanda ang mga asno ng kanyang panauhin. Sila naman ay naghugas ng paa at kumain. Nang sila'y kasalukuyang kumakain, ang bahay ay pinaligiran ng mga taga-roong mahilig sa kalaswaan at kinalampag ang pinto. Sinabi nila sa matandang may-ari ng bahay, "Ilabas mo ang lalaking panauhin mo at makikipagtali kami sa kanya." Sumagot ang matanda, "Huwag mga kaibigan, napakasama ng iniisip ninyong iyan. Nakikiusap ako sa inyo na igalang naman ninyo ang taong ito sapagkat siya'y aking panauhin. Kung gusto ninyo ang anak kong berhen pa o ang kanyang asawa na lang ang hilingin ninyo."
Ibibigay ko sila sa inyo at gawin ninyo ang gusto ninyong gawin. Huwag lang itong panauhin kong lalaki." Ayaw makinig ng mga tao kaya inilabas sa kanila ng Levita ang asawa nito at ito'y magdamag na hinalay ng mga lalaki. Nang mag-umaga na, ang babae nakahandusay na lamang sa pintuan ng bahay ng matanda at doon na sinikata ng araw. Nang buksan ng Levita ang pinto upang magpatuloy sa kanyang paglalakbay, nakita niya roon ang kanyang asawang nakadapa at ang mga kamay ay nakahawak sa pintuan. Sinabi niya, "Bangon na at uwi na tayo." Ngunit hindi sumasagot ang babae, kaya isinakay niya ito sa kanyang asno at nagpatuloy ng paglalakbay. Pagdating sa kanyang bahay, kumuha siya ng kutsilyo at pinagputol-putol niya sa 12 piraso ang bangkay ng asawa at ipinadala sa buong Israel. Lahat ng makakita rito ay nagsabi, "Wala pang nangyaring ganito buhat nang umalis sa Ehipto ang mga Israelita. Ano ang dapat nating gawin?"